Patuloy po tayo sa libro ng mga gawa at we are now in the new chapter 18, and we are going to study from verse 1 hanggang 22. So please open our Bible in chapter 18, verse 1 hanggang 22. Chapter 18, verse 1 hanggang 22. Now, bago natin basahin, let me share to you isa sa mga article na nabasa ko po na kung saan yung article po na yon ay yung writer mismo nagbahagi siya ng kanyang karanasan patungkol sa evangelism. No? Alam naman natin yan at naririnig na natin yan. Siya ay nanampalataya sa Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang Pentecostal friend sa school nila. At siya ay tinuruan na kung gusto niyang manatili bilang isang Kristiyano at kung ayaw niyang mawala ang kanyang kaligtasan, may 3 bagay na dapat niyang gawin. At ito ay dapat araw-araw. No? So, ano yung 3 yon? Kailangan araw-araw siya magbasa ng Biblia. No? Pangalawa, dapat araw-araw siyang manalangin. At pangatlo, kailangan daw araw-araw siyang magpatotoo kay Kristo at manghikayat na ang mga tao ay manampalataya din. Sabi niya, dapat walang palya ito. No, yun yung tinuro sa kanya ng kanyang Pentecostal friend. At dahil kung hindi niya daw ito magawa, mapalya siya, maaring mawala or hindi siya maligtas. So, yun po ang sinabi sa kanya. Now, dahil dito, sinabi ng writer ng article na yon na nagdulot ito sa kanya ng discouragement. Na-discourage siya. Dahil hindi nga niya consistent na gagawa yung bagay na iyon. Siguro yung pagbabasa, yes, pananalangin, nagagawa niya yun. Pero ang pinunto niya, yung finokus niya doon is yung pag-evangelize, no? Yung pag-iebanghelyo. At kasunod nun, ay nagkaroon siya ng pagdududa sa kanyang kaligtasan. No? At kalaunan, nagdulot ito ng takot. At yung takot na yon, yun yung nag-udyok sa kanya na sikaping magawa yung 3 bagay na yon. Lalong-lalo na yung papatotoo or yung pag-iebanghelyo or yung pag-share ng gospel. Now, maaari na ilan sa atin or tayong lahat ay nakaramdam na rin ng ganito. Maybe dati, lalo na nung dati pa, no? Karamdam ba kayo nun? No? I remember every time magkakamustahan, ang sasagot, parang hindi okay kasi hindi ka nakapagbasa, hindi nakapag-share. Parang laging ganun, no? Doon nakabase yung pagiging okay. Now, bagaman it's good na ma-recognize na hindi yun pagsunod, pero yun nga, yun nababaling yung katiyakan ng kaligtasan doon sa 3 bagay na yun. Now, sa ibang banda naman, no? Ito naman yung other side. Maaring yun yung nararamdaman natin. On the other side naman, ay wala tayong pagkabahala kapag hindi natin ginagawa or hindi na tayo nag-evangelize, no? Dahil tayo ay natuto sa Reformed teachings, minsan, no? Iniisip natin na soberanya naman ang Diyos sa kaligtasan. So kahit na hindi ako kumilos, ay maliligtas pa rin yung mga taong iyon kasi pinili nga sila, di ba? Sigurado sila na maliligtas. So, that's the other side, no? Yun yung kabilang anggulo sa ganong aspeto when it comes to evangelism. Ngunit, ganito ba ang tamang pananaw? No? Ganito ba ang tamang pananaw pagdating sa kaligtasan? Lalong-lalo na sa pag-iebanghelyo? Ganun ba ang tamang pag-iisip? No? Yung dalawang phases na pinakita ko po sa inyo kanina. Now, tayo po na nag-aaral sa libro ng mga gawa, naunawaan natin na tayo po ay mga tinawag. No? At bilang mga tinawag, tayo po ay mga
naligtas. Tayo yung mga niligtas. At bilang mga niligtas, hindi lang tayo mananatili dito sa mundo, sitting pretty lang, no? But natutunan natin na bilang mga niligtas, tayo din ay mga martyr. Now, again, martyr sa English term is yung magpapakamatay ka sa pananampalataya mo. But martyr is in original word, na Greek word, ito'y pagiging tapat na saksi. No? So, naunawa natin na tayo mga saksi ng Panginoong Hesus. Kaya mahalaga na may tama tayong pag-unawa sa kaligtasan at lalong-lalo na sa pag-iibanghelyo. Sa tagpo na ating babasahin ay matututunan natin ang katotohanan patungkol dito at titingnan natin ano ang mga implication or ano yung mga pinapahiwatig, no, ng katotohanan ito para naman sa atin. Kaya ngayong umaga, kung mararapatin niyo po, tayo po magsitayo at ating babasahin ang salita ng Panginoon in Acts chapter 18, verse 1 hanggang 22. Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng ating Panginoon. Pagkatapos ng mga bagay na ito, umalis si Pablo sa Atenas at pumunta sa Corinto. Natagpuan niya roon ang isang Hudyo na ang pangalan ay Aquila, isang lalaking tubong Ponto na kararating pa lamang mula sa Italia, kasama si Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng Hudyo ay umalis sa Roma. Pumunta si Pablo sa kanila. At dahil ang hanap buhay niya ay tulad din ng kanila, tumuloy siya sa kanila at sila ay magkakasamang nagtrabaho, parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay nila. At siya'y nakikipagtalo tuwing Sabath sa sinagoga at sinisikap na mahikayat ang mga Hudyo at mga Griego. Nang sina Silas at Timoteo ay dumating mula sa Macedonia, si Pablo ay naging abala sa pangaral at pinatotohanan sa mga Hudyo na ang Kristo ay si Jesus. Nang sila'y tumutol at lapastanganin siya, ipinagpag niya ang kanyang kasuotan at sa kanila'y sinabi, ang inyong dugo'y sumainyong sariling mga ulo. Ako'y malinis. Mula ngayon, pupunta ako sa mga hentil. Siya'y umalis doon at pumasok sa bahay ng isang lalaking ang pangalan ay Tito Justo, na sumasamba sa Diyos. Ang kanyang bahay ay katabi ng sinagoga. At si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon, kasama ang kanyang buong sambahayan. At marami sa mga taga-Korinto, dahil sa pakikinig kay Pablo, ay nanampalataya at nabautismuhan. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y kasama mo at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. At siya'y nanatili roon ng 1 taon at 6 na buwan, na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Subalit nang si Galyo ay prokonsul ng Akaya, ang mga Hudyo ay nagkaisang takpin si Pablo at siya'y dinala sa harapan ng hukuman. Kanilang sinabi, hinihikayat ng taong ito ang mga tao na sumamba sa Diyos laban sa kautusan. Ngunit nang magsalita na si Pablo ay sinabi ni Galyo sa mga Hudyo, kung ito'y tungkol sa masamang gawa o mabigat na kasalanan, ay may dahilan akong pagtiisan kayong mga Hudyo. Ngunit yamang ito ay usapin tungkol sa mga salita at mga pangalan at sa inyong sariling kautusan, kayo na ang bahala rito. Wala akong hangad na maging hukom sa mga bagay na ito. At sila'y pinaalis niya sa hukuman. Sinunggaban nilang lahat si Sostenes, ang pinuno sa sinagoga, at siya'y binugbog sa harapan ng hukuman. Ngunit hindi pinansin ni Galyo ang mga bagay na ito. Ngunit si Pablo ay nanatili pa ng ilang araw. Pagkatapos ay nagpaalam na sa mga kapatid
at buhat dooy naglakbay patungo sa Syria at kasama niya sina Priscilla at Aquila. Inahit niya ang kanyang buhok sa Cenchrea sapagkat siya'y may panata. Pagdating nila sa Efeso, sila'y iniwan niya doon. Ngunit pumasok muna siya sa sinagoga at nakipagtalo sa mga Hudyo. Nang siya'y pinakiusapan nila na tumigil pa roon ng mas mahabang panahon, ay hindi siya pumayag. Kundi nang siya'y nagpaalam sa kanila, ay sinabi, babalik uli ako sa inyo kung loloobin ng Diyos. At siya'y naglakbay buhat sa Efeso. Nang dumating na siya sa Cesarea, siya'y pumunta sa Jerusalem at bumati sa iglesia. At pagkatapos ay nagtungo sa Antioquia. Ito ang salita ng ating Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos, kami po ay patuloy na humingi ng kaalaman, pag-unawa sa iyong salita. Nawa ang banal na Espiritu na nananahan sa amin ay gabayan kami sa aming pakikinig, even sa pangangaral ng iyong salita. Nawa ang biyaya mo ay sumaamin na ito po ay aming maunawaan at malagay sa aming mga puso at isipan upang ito ay aming masunod. Nawa makita namin ang kahalagahan at katotohanan patungkol sa pag-ebanghelyo, patungkol sa misyon na indeed, ito'y mula sa iyo, ito'y ginagawa mo, at tunay na ito ay iyong pagsasakatuparan. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magsiupo. Now mga kapatid, ito na po yung binasa natin. Ito na yung pinakahuling yugto, no, sa second missionary journey ni Apostle Pablo. So this is the last leg ng kanyang missionary journey. The second one, no? Ito ang ikalima at huling lugar sa missionary journey na ito. Kung matatandaan, no, nagpunta si Pablo sa Philippi, next sa Berea, pangatlo sa Thessalonica, pangapat sa Athens, at ngayon naman ay sa Corinto. Tama, Corinto. Kung papansinin sa buong tagpo na ito, ay tila mga natural po, no, at mga kaparehong pangyayari lang yung mga nabanggit, na kung saan yung mga bagay na yon ay nangyari din sa mga nauna ng lugar na binisita ni Pablo. Kaya, maliban sa pagkaka-mention ng bagong pangalan, meron pong mga bagong pangalan, specifically si Aquila at Priscilla na mag-asawa. No? At ang mag-asawang mananampalataya na ito ay kalaunang magiging katuwang or katulong ni Pablo sa ministeryo niya. At ito ang makikita natin dito sa verse 2. Kung titingnan nyo dyan, natagpuan niya roon ang isang Hudyo ng pangalan na Aquila, isang lalaking tubong Ponto na kararating pa lamang mula sa Italia. Kasama si Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinagutos si Claudio na ang lahat ng Hudyo ay umalis sa Roma at pumunta si Pablo sa kanila. Now, binanggit naman po sa verse 3 na ang mga ito ay may kaparehong hanap buhay din ni Pablo. At iyon ay yung paggawa ng tolda o mga materyales sa paggawa ng tolda. No? At gaya ng laging ginagawa ni Pablo, kung titingnan nyo sa mga Biblia, in verse 4, siya ay nakipagtalo at nanghikayat sa mga Hudyo at Griego sa sinagoga every Sabbath. Yan lagi niyang ginagawa. And sa verse 5 naman, ay dito makita natin ang pagdating ni Silas at ni Timoteo, no, na galing sa Philippi at Thessalonica. At dala nila yung mga financial support na ibinigay ng mga churches na yon. Kaya si Pablo naman ngayon, may kita natin sa verse 5, ay nakapag-focus na sa kanyang ministeryo. At yon ang sa ministeryo ng salita, ang pangangaral ng Ebanghelyo. Now in verse 6, dito natin makita ang pagtutol at pagtanggi, no, ng mga Hudyo dito sa Corinto. Kaya, bumaling na si Pablo sa mga hentil. At sabi niya sa verse 7, doon natin nakita sa verse 7, bumaling siya sa mga hentil at binanggit ang mga nanampalataya sa verse 8. No?
Now, normally, umaalis na po si Pablo kapag tapos na yung ganitong tagpo. Yun yung usual na mapapansin natin, no? Sa mga previous na mga places na kanyang pinuntahan. Iyan ang usual na makikita natin na pattern. Ngunit, ang kasunod na mga verses in verse 9 hanggang 11 ay tila naiiba. Ito yung something unique dito sa chapter na ito, no? Kumpara natin sa mga nangyari sa mga previous na mga lungsod na nabisita na ni Pablo. At itong parte na ito, ang pinakasentro ng nangyari sa ministeryo ni Pablo sa Corinto. Ito yung pinakasentro, itong verse 9 and to 11. Dito, sa tala ni Lucas, sa libro ng Acts, kaya ang katotohanang binanggit dito ang bibigyan natin ng pansin sa umagang ito. Ano ba sinabi sa verse 9 hanggang 11? Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Bakit? Sapagkat ako'y kasama mo at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka. Sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. At ano nangyari? At siya'y nanatili roon ng 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Now here in verse 9 hanggang 11, sa ikalawang missionary journey ni Pablo, dito siya sa Corinto pinaka nagtagal. No? Na umabot ng 18 months, 1 year and 6 months. Ang dahilan ito ay ang sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus. And by the way, ang nagsasalita sa kanya dito ay ang Panginoong Jesus mismo. At anong sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya? Marami siyang tao sa lungsod na ito. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, marami akong tao sa lungsod na ito. So ito yung dahilan, bakit nagtagal si Pablo for 18 months? Hindi ito nangangahulugan na yung sinabi ng Panginoong Hesus na marami siyang tao dito sa lungsod na ito. Hindi ito, take note of this, hindi ito nangangahulugan na alam ng Diyos na maraming maniniwala sa Kanya. Hindi yun ang kahulugan nito. Bagkus, ito ay nangangahulugang marami siyang taong pinili at sa makatuwid ay tatawagin at sila'y tutugon ng may katiyakan dahil ang Diyos ay totoong kikilos sa kanilang buhay. Gaya nga ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, yung unang letter ni Pablo sa mga taga-Korinto, sabi niya, sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matalino ayon sa pamantayan ng tao, hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na may hina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. And he goes on, pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. So anong pinapakita dito ni Pablo? So malinaw na ang Diyos ang pumipili. Hindi ang tao. Kaya nga, kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa sa verse 30, jump muna tayo, although verse 22 lang binasa natin. In verse 30 of chapter 18, sabi doon, verse 20 pala, Verse 20, verse 10 pala. Sapagkat ako'y kasama mo at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. So, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30 po pala itong verse na ito. So sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, yung binasa ko po sa inyo kanina, that is 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29. Kaya kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa sa verse 30, sabi dito, subalit kayo ay na kay Kristo Jesus
na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Now, in Tagalog, medyo hindi na-emphasize yung sinasabi dito ni Pablo. Pero kung babasahin siya sa English, pagkatapos ng binasa ko kanina in 26 to 29 na sinabi doon, ang Diyos ang pumili ng kahangalan sa mundo upang hiyain ang matatalino and so on and so forth. Sabi niya sa verse 30 in English, but by His doing, you are in Christ Jesus. Sa version ng NASB. And in ESV, sabi niya, and because of Him, you are in Christ Jesus. So, ibig sabihin po, ang Diyos ang pumipili, ang Diyos ang pumili sa inyo, no? Sabi niya sa mga Korinto, at dahil sa ginawa niya, kayo ay na kay Kristo Jesus. Sa Tagalog, no? Kaya isang siguradong bagay ang sinabi ng Panginoon Jesus kay Pablo dito sa tagpo na binasa natin kanina. At ito ang nagpanatili at naging kadahilanan sa pagpapatuloy ng ministeryo ni Pablo. At ito ang mensahe sa atin ngayong umaga. Ang Diyos ang siyang nagliligtas. Ulitin ko po, ito ang mensahe sa atin ngayong umaga. Ang Diyos ang siyang nagliligtas. Bagaman, alam ko po na palagi na natin itong naririnig. At alam na natin, no, gaya ni Pablo, alam niya na to. Ngunit, direktang sinabi ito ng Panginoong Hesus sa kanya. No? At makikita natin na ang epekto nito ay sa pagmiministeryo ni Pablo. Yung naging effect nung truth na iyon, yung sinabi ng Panginoong Hesus na iyon, ay sa ministeryo or pagmiministeryo ni Pablo. Sa ganun ding paraan, ang katotohanan ito mga kapatid, ang magdidikta kung ano ang dapat na ating maging pananaw bilang Kristiyano, bilang saksi, at paano dapat natin isasagawa ang pag-iebanghelyo. No? Kailangan nating alalahanin ang katotohanan na ang pagliligtas ay gawa po ng Diyos. And if I will be specific, ang pagliligtas ay gawa ng triune God. No? Gawa ito ng tatlong persona, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Bago pa likhain ang mundo, pinili na ng Diyos na iligtas ang mga kaluluwa. Ang Diyos Ama ang pumili nun. At nang dumating ang takdang panahon, isinugo ng Ama ang Anak upang iligtas ang mga kaluluwa. Dumating ang Anak upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. At ang banal na Espiritu ang tumatawag at muling nagpapanganak sa mga kaluluwang ibinigay ng Ama sa Anak. Yun yung work ng Holy Spirit. Ang ating makapangyarihan at triune God ang pangunahing tagapagligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Ito yung una dapat nating tingnan at tandaan. It is God Himself ang siyang nagliligtas. Bago pa man magkaroon ng mga ebanghelista, ang Diyos ang nauna. Ang Diyos ang una. Wag niyo po yun tatanggalin. No? Whenever we see ourselves as witnesses of Christ, as evangelists, wag niyo pong tatanggalin na ang Diyos po ang una. Ang Diyos mismo ang masigasig na humahabol sa mga makasalanan upang iligtas sila. Now, hindi po sa diwa na nagmamakaawa siya, no? Hindi po sa ganong sense na parang meron bagay sa atin na gustong-gusto ng Diyos. Hindi sa ganong sense. Bagkus ito ay nangangahulugang puno siya ng pagmamahal at awa. Kaya meron siyang nililigtas. Now, in John 3:16 to 17, this is the very popular verse. Sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan, upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya.
Now, anong sinasabi dito sa John 3:16-17? Sinasabi nito sa atin na ang pasimula ng gawa ni Kristo para sa mga makasalanan ay mula sa Diyos mismo. Tandaan niyo yan. No? Ang gawa ni Kristo para sa mga makasalanan ay mula sa Diyos mismo. Ang ginawa ni Jesus ay nagpapakita at nagpapahayag ng naunang pagmamahal ng Ama sa mga makasalanan. Hindi niloob ni Jesus na kumbinsihin ng Ama, no? Para magligtas, no? Hindi siya nagmakaawa. Hindi na magkaawa ang anak sa Ama. Tara, ligtas natin sila, please lang. Hindi. Hindi niya ginamit ang krus upang pilitin ang kaligtasan mula sa kamay ng isang maramot na Diyos. Hindi yun ang nangyari. Ang krus ay ideya mismo ng Ama. Bunga ng kanyang pag-ibig sa mga rebeldeng hindi kaibig-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin na mga makasalanan ay nauna pa kaysa sa ginawa ni Kristo. Kaya ipinapahayag din ng Apostol Juan na isinugo ng Ama ang anak sa isang misyon na inuudyokan ng pag-ibig. Sabi sa 1 John 4:9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Di ba? Ang pag-iebanghelyo po ay ideya ng Diyos na nagmumula sa mapagmahal ng isang puso ng isang ama. Gayon din po ang anak. No? Ang anak ay kumilos ng ganap. No? Nakaayon ng Ama sa loob ng walang hanggang pagkakaisa ng Triune God. Now, we are going to talk about the Son, no? Ang Panginoong Jesus. Malugod na tinanggap ng anak ang misyon na ito. Ano yung misyon na yon? Ang pagliligtas sa makasalanan. Ganito naintindihan ni Jesus ang kanyang gawain. Kaya ipinihayag ng ating Panginoong Jesus in John 10:15-16, sabi niya, binibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito, kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ng aking tinig, kaya magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ganito naintindihan ng anak ang misyon na nagmula sa Ama. Si Kristo po ay isa ding misyonaryo, no? Na ipinadala upang tipunin ang lahat ng mga tupa ng kawan ng Ama sa ilalim ng isang pastol. At yon ang Panginoong Jesus. At ganito rin po ang masasabi natin tungkol sa misyon at ministeryo ng Diyos na banal na Espiritu. Ang Espiritu ng katotohanan ay ipinadala din ng Ama at ng Anak upang magbigay ng patotoo. Siya ay nagpatotoo tungkol kay Kristo at yon ay ginawa niya sa pamagitan ng salita ng Diyos. At sa pamagitan ng patotoong ito, binigyan ng Espiritu ng bagong buhay ang mga patay na mga makasalanan. No? Yun naman yung work ng Espiritu sa pagliligtas. At dito, sa puntong ito, habang iniisip natin ang gawain ng Espiritu, makikita na natin ang ugnayan sa pagitan ng Diyos na siyang tagapagligtas ng mga kaluluwa at ng simbahan. Dito na natin makokonect yung church. Na ang church bilang pinadala ng Diyos sa misyon upang magligtas ng mga kaluluwa. Particularly, ang tungkulin ng Espiritu ay ang magbigay ng kapangyarihan at kakayahan sa ministeryong pag-ebanghelyo ng mga lingkod ng Diyos. It is the Holy Spirit ang nagbibigay ng kapangyarihan at kakayahan sa mga lingkod ng Diyos. In 1 Peter chapter 1 verse 12, sabi doon, sa mga bagay na ngayon ibinabalita sa inyo sa pamagitan ng mga nangaral sa inyo ng ebanghelyo,
sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit. Malinaw doon. No, itong mga pinadala sa inyo, nangaral yan sila ng Ebanghelyo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya sa perpektong karunungan ng Diyos, tinawag niya tayo, ang iglesia, upang maging kasangkapan niya kung saan sa pamamagitan natin inililigtas niya ang mga kaluluwa. Now you see, it is the work of the Triune God, and particularly sa work ng Holy Spirit, doon natin makikita yung connection naman ng church sa pag-iebanghelyo. The Lord in His mercy chose the church bilang maging kasangkapan sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Ang iglesia na puno ng Espiritu ni Jesucristo ang kasangkapang ginagamit ng Diyos upang magligtas ng kaluluwa, na itinalaga ng Ama, ipinadala ng Anak, at pinapalakas ng Espiritu Santo. Kaya sa makatuwid, ang misyon po ng simbahan, no, sa pag-ebanghelyo, ang ating pag-ebanghelyo in His truest sense, or sa Tagalog pa, sa totoong diwa nito, ay pagpapalawig or pagsasagawa lamang ng gawain ng pagliligtas ng Diyos. Yon ang isa sa mga bagay na dapat nating maunawaan. Our mission is actually an extension of God's mission. Okay? Kaya narito po ang katotohanan. Ang Diyos ang tunay at dakilang nagliligtas ng kaluluwa. Siya lang po ang nagliligtas. Kapag naunawaan natin ang mga dakilang katotohanan ito na ang Diyos ang nagliligtas, kapag nakita natin na ang Diyos ang siyang una, no, na evangelist, ang pangangaral po ng ebanghelyo ay hindi na magiging nakakatakot na gawain. No? Na ginagawa lamang upang makuha yung pabor ng Diyos. Hindi na ganun na magiging pananaw natin. Sa halip, ito ay magiging masayang pagpapahayag ng pasasalamat at bunga ng banal na sigasig upang ang iba naman ay makakilala ng kaligtasang ibinigay sa atin ng makapangyarihang Diyos. Ibinigay sa atin ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. No? Kaya lagi nating tandaan, ang Diyos ang siyang nagliligtas at tayo, ang iglesia, ang kanyang kasangkapan. Ulitin ko po, lagi nating tandaan na ang Diyos ang nagliligtas at ang iglesia ang kanyang kasangkapan. At bilang mga instrumento or bilang mga kasangkapan ng Diyos, isa pa sa katotohanan na dapat nating mabigyan ng linaw at isa sa mga katotohanan na dapat nating maunawaan ay ang katotohanan na ang pag-iebanghelyo ay higit pa sa tungkulin. Remember this, ang pag-iebanghelyo ay higit pa sa tungkulin. It's more than a task. Sa halip, tandaan niyo po, ang pag-iebanghelyo ay gawin ng buhay. In English, ang pag-iebanghelyo is a lifestyle. It's more than just a task, but it is a lifestyle. Gawin ng pamumuhay ang pag-ebanghelyo. Okay? Tandaan natin yan. Tinitingnan nito na ang buhay, no, sa lahat ng twists and turns, no? Alam niyo yung expression na yan. Sa lahat ng twists and turns, no? Sa Tagalog, sa liko at pag-ikot. Nakatawa sa Tagalog, no? Ulitin ko po. Tinitingnan nito na ang buhay sa lahat ng mga nangyayari bilang patuloy na pagkakataon upang ituro sa mga taong nakakasalamuha ang hindi masukat na kayamanan ni Kristo. So ang katotohanan na ang pag-iebanghelyo ay gawin ng buhay ay nangangahulugan na sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, yun ay pagkakataon upang maituro ang mga tao sa biyaya ng Diyos. Yun ang ibig sabihin na ang pag-iebanghelyo ay gawin ng buhay. Ang lahat ng Kristiyano ay tinawag na ipangaral ang ebanghelyo sa mga nawawala sa ganitong paraan.
Okay? Sa katunayan, ang pamumuhay bilang saksi ni Kristo ay obligasyon para sa bawat tapat na tagasunod ni Kristo. So, hindi po ito piling individual lamang. But bawat isa sa inyo, lahat na nakaupo dito, lahat na nakikinig dyan sa online, kung ikaw ay isang Kristiyano, tandaan mo, no, na ang pamumuhay bilang saksi ni Kristo ay obligasyon mo. Now, medyo pangit kung obligasyon, but that is one of your identity bilang niligtas. Kaya nga martir ka eh. Ikaw ay isang tapat na saksi ni Kristo. Kaya matapang na inihayag ni Charles Spurgeon, sabi niya, ang pagliligtas sa kaluluwa ang dapat na pangunahing layunin ng bawat tunay na mananampalataya. No? He boldly says in one of his preaching, ang pagliligtas sa kaluluwa ang dapat na pangunahing layunin ng bawat tunay na mananampalataya. Mapa sa kabilang kanto man o sa kabilang dulo ng mundo, ang mga Kristiyano ay ipinadala upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ito ay hindi lamang gawain ng mga ebanghelista, hindi lamang to gawain ng mga apologists. No? Last Sunday, we learned about tayo yung mga apologists. Tayo rin pala to. Hindi lang ito gawain ng mga pastor. Ito ay gawain ng lahat ng Kristiyano. Ito ay araw-araw na gawain ng mga tatay, ng mga nanay, ng mga lolo, lola, ate, kuya, mga asawa, kaibigan, kapitbahay, kapuso, kapamilya, kapatid. Lahat ng miyembro ng iglesia. Gawain natin yan. Bawat isa sa atin na ang kaluluwa ay iniligtas ni Kristo ay tinatawag na makibahagi sa iba't ibang paraan sa pagliligtas ng mga kaluluwa ng iba. At ito ay tunay na makikita natin sa talatang ating pinagbulay-bulayan ngayon. In verse 2, babalik tayo sa verse 2. Ano nangyari dyan? Di ba? Sinabi daan, nandoon si Aquila at si Priscilla. Saan sila galing? Mula sa Italia. Bakit sila nagpunta sa Corinto? Dahil si Claudio ay nag-utos na ang lahat ng Hudyo ay umalis sa Roma. Now, ano nangyari? Bakit sila pinaalis sa Roma? Now, ang nangyari po dito, ang utos po na iyon ay dahil sa kaguluhan. Sa Roma. May kaguluhan po sa Roma. Bakit? Iyon ay dulot ng paghahayag ng mga mananampalataya na napunta sa Roma patungkol kay Hesukristo. Patungkol kay Hesukristo. Yun yung dahilan. Nanggulo-gulo na. Bakit? Kasi nga, yung mga Kristiyanong Hudyo na napunta sa Roma, naghayag sila ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. So ito naman mga Hudyo na nagalit, ayun na, nag-riot na sila. Gulo-gulo na doon sa Roma. Kaya, itong si Claudio ay nag-utos na paalisin ang mga Hudyo sa Roma. Now, what is the point? Sa puntong ito, wala pang apostol. Take note, wala pang apostol doon sa Rome at that time. Wala pa. Hindi pa napunta doon si Pablo sa third missionary journey na yon. Take note, wala pang apostol. Pero, dumating doon ang ebanghelyo. Bakit? Dahil sa mga karaniwang Kristiyano na naging tapat na saksi ng Panginoong Hesukristo. Hindi kailangang hintayin ng apostol na makapunta sa isang lugar bago mahayag ang ebanghelyo. At ang halimbawa noon ay si Aquila at si Priscilla. You see? Sa maraming pagkakataon,
dahil sa pagbibigay diin no, ng kasulatan sa mga natatanging ministeryo ng Panginoong Jesucristo at ng mga kanyang apostol, no, gaya ng makikita natin ngayon sa verse 4 and 5. Anong ginawa ni Pablo? Every Sabbath, pumunta siya sa sinagoga at nung may financial support na, ang buong buhay niya, buong araw niya, buong linggo niya, iginugol niya sa pangangaral ng salita. Now, minsan, no, dahil sa mga verses na yon, di ba? Ang pag-ebanghelyo ay nagiging nakakatakot para sa mga karaniwang mga Kristiyano. No, iniisip nila na, ay, si Pablo pumunta doon sa tapos binugbog siya, pinagbabato siya. Dapat ganun din mangyari sa akin. Minsan kasi ganun natin binabasa ang Biblia. Kung anong nangyari kay Pablo, kung anong nangyari sa Panginoong Hesus, ganun din dapat ang iniisip natin dapat gawin. Inisip natin, ang Panginoong Hesus pumunta talaga sa sinagoga. May sinagoga din. Ay, Bisaya, saan yung sinagoga dito? Wala naman sinagoga dito. Ako din, minsan naisip ko to. Punta kaya ako sa simbahan ng Katoliko. Magsisigaw ako doon. No, minsan kasi inisip natin, kasi ganun ang ginawa nila Pablo, di ba? Ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus. Minsan, no? Ganun ang pagbabasa natin. At most of the time, dahil sa mga ganong mababasa natin, again, ang pag-ebanghelyo ay nagiging nakakatakot para sa karaniwang mga Kristiyano. Na para bang kailangan nating mangaral sa parehong paraan. At kapag naisip natin na hindi ko to kayang gawin, ay huwag na lang ako mag-share ng gospel. Kasi itong nasabi sa Biblia, ganun nila ginawa. Dapat ko gawin na ganun. Kaya lang hindi ko kaya wag na lang. Di ba? But, bagaman, may maraming bagay na maaari nating matutunan mula sa paraan ng pangangaral ng Panginoong Hesus at ng mga apostol na nabasa natin, mahalagang ihiwalay natin, mga kapatid, ang kanilang natatanging ministeryo sa mga pangkaraniwang uri ng evangelism na ipinapagawa sa lahat ng Kristiyano. We must separate that. Okay? Hindi ibig sabihin na ganun ang ginawa ni Pablo, hindi ibig sabihin na ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus, ganun din dapat ang gawin natin sa way ng pag-evangelize. No. Ihiwalay natin yun. Okay? Meron tayong tinatawag na pangkaraniwang uri ng evangelism na magagawa ng lahat ng Kristiyano. Di ba? Hindi ba mas mabuti na magkaroon tayo ng pananaw sa evangelism na ito ay isang kusang dumadaloy mula sa pang-araw-araw na takbo ng buhay? Dapat ganito natin to isipin, no? Evangelism is just a normal part of your daily life. Kung ano nangyayari sa buhay mo, pupunta ka sa palengke, bibili ka sa palengke, magtatrabaho ka. We must think evangelism as part of that. Bilang parte nun, daloy ng pang-araw-araw na takbo ng buhay natin. Dapat nating tingnan na ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay bilang natural na bunga ng isang tapat na paglakad kasama ang Diyos sa particular na lugar kung saan niya tayo inilagay. Minsan kasi, dati mindset natin, kuya, hindi ako makasama sa evangelism kasi may work na ako or may school kasi ako, hindi ako makasama dyan. Actually, that's a wrong mindset. Evangelism, ang pag-ebanghelyo ay, again, isang tapat na paglakad kasama ang Diyos sa particular na lugar kung saan Kanya inilagay. Ang Diyos po ay soberano. At sa Kanyang soberanya, inilagay niya tayo ng eksakto kung saan niya tayo nais gamitin. Okay? Tayo ay tinawag ng Diyos na abutin ang mga naliligaw kung nasaan tayo. Kung nasaan ka ngayon. Soberanong inilagay niya tayo sa isang natatanging sitwasyon upang abutin ang mga hindi mananampalataya. Sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay, inilagay ka ng Diyos sa isang particular na komunidad at itinanim ka sa isang natatanging barangay or apartment building or subdivision. Binigyan ka rin niya ng isang tiyak na trabaho. Ganyan ang trabaho mo. Bakit?
bahagi ng dahilan ay upang ikaw ay maging liwanag sa mga nasa paligid mo sa ordinaryong takbo ng iyong buhay. Yon ang dapat nating maunawaan. Isang pakikipag-usap tungkol sa ebanghelyo sa isang hindi mananampalatayang katrabaho sa opisina? No? Or isang pag-uusap tungkol sa biyaya ng Diyos sa isang magulang na gaya mong naghihintay sa labas ng school ng anak mo? Or isang pagtalakay tungkol sa gospel-driven parenting, no? Kasama ang mga hindi lugtas na mga kasamaan mo sa trabaho? O isang tawag mula sa isang hindi mananampalatayang kamag-anak na humihingi ng tulong or payo sa iyo, no? Or pagbibigay ng gospel tract sa customer mo sa tindahan, no? Lahat ng 'yon ay pagpapakita ng evangelism ay higit pa sa gawain. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. At 'yon ang dapat nating ginagawa. No? Ang pag-ebanghelyo ay gawi ng buhay. It's a lifestyle. You don't need to be an apostle. You don't need to be in, isang sinagoga. Hindi mo kailangan pumunta doon sa mosque para lang magsigaw ka ng Kristo, Kristo. No. But sa araw-araw na pamumuhay mo, witness Christ. At sa pagpapatuloy, bilang ang katotohanan na nagsasabi ang Diyos ang siyang nagliligtas at ang iglesia ay kanyang kasangkapan, dapat din nating maunawaan ang katotohanan na ang hindi pag-ebanghelyo ay hindi pagsunod sa Diyos. Ulitin ko po, ang hindi pag-ebanghelyo ay hindi pagsunod sa Diyos. Kung titingnan natin sa verse 6, ano nangyari sa verse 6? Nang sila'y tumutol at lapastanganin, siya, ipinagpag niya, ipinagpag ni Pablo ang kanyang kasuotan, at sa kanila'y sinabi, ang inyong dugo'y sumainyong sariling mga ulo. Ako'y malinis, mula ngayon pupunta ako sa mga hentil. Again, ilang beses na natin nabasa itong bagay na ito. Hindi ito nangangahulugang dapat sisihin si Pablo kapag ang isang tao ay hindi naligtas dahil sa hindi niya paghahayag ng ebanghelyo. No, itong parte na to, baka kasi isipin nyo na, okay, so malinis na daw ang ulo ni Pablo, nagawa niya na yung part niya, kaya ano na siya, hindi na siya, sa English, I forgot the word. Liable? Basta wala na siyang kinalaman. Accountable, thank you. Yun lang pala, no? Well, anyway, term pa rin ang accounting, no? Anyway, hindi na siya accountable sa mga buhay ng mga taga-Korinto kasi nga, inihayag niya na. Minsan, iniisip natin na, kapag hindi ako naghayag ng ebanghelyo, hindi maliligtas yun sila. Now, hindi po yun ang punto nito. Hindi ganun ang punto nun. Hindi ganun ang turo ng Biblia. No? Ang tao po ay napupunta sa impyerno dahil sa sarili niyang kasalanan. Tandaan niyo yan. It is not because hindi mo nahayag ang ebanghelyo. But napupunta ang isang tao dahil sa kanyang kasalanan. No? Hindi dahil walang naghayag sa kanya ng ebanghelyo. Hindi rin ito nangangahulugan ng isang tao ay naligtas dahil naghayag tayo ng ebanghelyo. Hindi rin ganun. No, hindi rin ibig sabihin na naghayag ka kaya naligtas siya. No. Iyon ay kaparaanan lamang. Tandaan nyo, ang paghahayag ng ebanghelyo na kung saan ang isang tao ay naliligtas ay pawang kaparaanan lamang. Sa halip, ang punto po dito ni Pablo ay ginawa niya na ang kanyang tungkulin bilang saksi ni Kristo. Sumunod siya sa utos ng Diyos at wala siyang pagkukulang. Yun lang ang punto ni Pablo. Ngayon, ito ay pagpapaalala sa atin na bagaman hindi natin kasalanan, again, pagpapaalala ito sa atin, na bagaman hindi natin kasalanan na napapahamak ang tao dahil sa hindi natin paghahayag ng ebanghelyo, ngunit tayo ay may kasalanan ng hindi
pagsunod sa Diyos. Sa kanyang utos na ipangaral at ihayag ang kanyang magandang balita. Yes, hindi natin kasalanan na punta sa hell yan kasi hindi tayo naghayag ng gospel. Hindi yun yung sin na nagawa natin. But ang kasalanan na gawa natin ay ang hindi pagsunod sa Diyos. Sa utos niya na ipahayag ang ebanghelyo. Yun yung kasalanan na nangyayari doon. No? At hindi tayo dapat maging relax dito. Ito ay dapat magdulot ng pighati sa ating mga puso at makita natin na dapat tayong mag-repent mula dito. Bakit? Kasi ang pag-akay ng kaluluwa ay bahagi mismo ng kahulugan ng buhay Kristyanismo or buhay Kristyano. No? Ngunit kung tayo'y magiging tapat, na if we will be honest, madalas humihina ang ating sigasig sa evangelism. Tama ba? Kulang tayo sa layunin at kulang tayo sa pagsusumikap na abutin yung mga katrabaho natin, mga classmate natin, kahit nga ang ating pamilya. Nandyan na, kasama mo araw-araw. Pero wala kang pakialam. Hindi mo siya inihikayat na manampalataya kay Kristo. No? Mas mas affected pa tayo sa issue sa PBB. No? Mas affected pa tayo, mas nalulungkot pa tayo dun. Mas naapektuhan pa tayo ng politika. No? Galit na galit tayo sa mga buhaya. Mas naapektuhan pa tayo sa paparating na bagyo. Tama? Kaysa sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga taong nakapaligid sa atin na walang Kristo. Nakikita niyo po yun? Ano ba ang dahilan? Bakit ganun tayo? Marahil, ang kakulangan natin sa kahandaan at sigasig ay bahagi ng bunga ng kawalan ng pananalangin para sa mga naliligaw na kaluluwa. If isipin ninyo, when was the last time you prayed for a lost soul? Kanina, pinag-pray natin yon. Pero personally, heartfully, compassionately, when was the last time you prayed for a lost soul? Diba? Ang palagian at taimtim na pananalangin para sa mga naliligaw ang siyang nagpapakilos at nagbibigay sigla sa tapat na pag-ebanghelyo. Sabi nga doon sa binasa ko, ito yung fuel, no, na nagpapalakas ng ningas sa puso. Kung wala nito, nanlalamig ang ating sigasig na gawin ito. Nagiging manhid tayo sa kahabag-habag na kalagayan ng mga kaluluwang napapahamak. Kaya dapat nating maunawaan na ang regular na pananalangin para sa mga hindi mananampalataya ang siyang nagpapaalab at nagpapatibay ng ating sigasig sa pag-akay ng mga naliligaw na kaluluwa. No, pinapaunlad nito ang pag-ibig at habag para sa mga nawawala. No, ipinapaalala sa atin na ang panalangin na kahit na tayo man ang instrumento upang maghayag ng mabuting balita, tanging ang banal na Espiritu lamang ang makakapagkumbinsi at makakapagpabagong anyo sa mga makasalanan sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng bagong puso. It is through prayer na pinapaalala yun sa atin. Kaya naman, kailangan nating buhayin muli ang araw-araw na pagsasanay ng panalangin nagbubukas ng langit. Panalangin masigasig.
panalangin mahigpit na kumakapit sa trono ng biyaya para sa mga hindi paligtas. No, kailangan natin to gawin at ibalik. O kung hindi pa man natin ito nagawa, kailangan natin itong gawin. At dagdag pa rito, dapat nating buhayin yung mga prayer meeting natin na kasama ang taimtim na pananalangin para sa mga nawawala. Hindi lamang puro petisyon para sa physical na kalusugan. Kuya, papray ako for my health, may sakit ako, may ubo ako. Bakit ganun? Our prayer must be kingdom driven. No, hindi yung kaginawaan sa buhay. Pray for promotion, pray for... No? Ang matatag at patuloy na pananalangin ay hindi maaaring ipagpaliban ng sino mang seryoso sa pag-akay ng mga kaluluwa. Ito ang patunay ng mapagpakumbabang pag-asa sa Diyos habang ating inaakay ang mga tao kay Kristo. Because we understand, hindi sa pamamagitan natin. Ano nga ang mensahe sa atin? Ang Diyos ang nagliligtas. At alam niyo po, ang pag-asang ito ay hindi mabibigo. Ito yung kagandahan. Yung pag-asa na ito, hindi ito mabibigo. Bagkus, ito ay may kasiguraduhan at isa din ito sa mahalagang bagay na dapat nating maunawaan. Mga kapatid, ang Diyos ang siyang nagliligtas at ang iglesia ang kanyang kasangkapan at ang pag-asang may maliligtas ay hindi mabibigo dahil may mga hinirang ang Diyos. No? Parte ng ating pag-aaral patungkol sa pag-ebanghelyo ang katotohanan na may mga hinirang ang Diyos. Now, bagaman may mga nananampalataya na mababasa natin sa verse 7 and 8. Diba? Sabi din sa verse 7 and 8, no? Si Crispo, no? Isang synagogue leader, nanampalataya siya. Bagaman nababasa natin yan, ang verse 9, sabi sa verse 9, isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, huwag kang matakot kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Now, anong sinasabi nitong verse 9? Pinapahiwatig nito, mga kapatid, ang pagkatakot at paghihina din ni Pablo. Takot din si Pablo. Takot na takot si Pablo. Nanghina din si Pablo. No? At upang masubigyan natin ng pagkaunawa ang ganitong pakiramdam ni Pablo, magandang malaman natin, ano bang meron sa Korinto? Bakit gano'n naramdaman ni Pablo? Now, ayon po sa kasaysayan, ang Korinto ay lugar kung saan ang sex at sports ang pinaka-normal na gawain sa society nila. Meron nga silang salita, sikat na salita, ng salita na yun ay Corinthia Zestai. Corinthia Zestai, na ang ibig sabihin, to play the Corinthian. Ang salitang ito ay euphemism. Alam niyo yung euphemism? Euphemism. Okay, euphemism ay parang ganito. For example, magmumura ka. Yung po. No? Po, ganon. Minsan sinasabi na natin putik. Pag masasabi ka, bobo ka. Ano sinasabi niya? Bombels ka. Di ba? Yun ay euphemism. Nagets nyo? Mga words na nagpapalight sa mga salita na hindi maganda para masabi natin. Euphemism ang tawag doon. Yun din ang ginamit ng mga tao doon. Corinthia Zestai, to play the Corinthian. Alam niyo bakit? For 400 years, fornication is laganap sa Korinto. No? Sexual activities. Ganon. Kaya kung isipin, nakakapanghina talaga na maisip mong, ay, walang pag-asa at mahirap mabago ang mga taong ito. Di ba? Tayo nga, di ba? 10 years or 15 years mo lang or 25 years mo lang nakasama kapatid mo or anak, ay, wala nang pag-asa. Ano talaga ulo niyan? Pero yun, for 400 years, ginagawa nila yung bagay na yun. No? Tapos, may mga Hudyo pa na
hangad na mamatay si Pablo. Hindi nawawala yun. Kala nyo hindi takot si Pablo? Natatakot po si Pablo. No? Nakakatakot nga naman. Ngunit sa biyaya ng Diyos, anong sabi ng Panginoon kay Pablo? Again, yon ang ating sentro. Nung sinabi ng Panginoong Jesus kay Pablo sa verse 9 and 10, huwag kang matakot. Magsalita ka, huwag kang tumahimik. Bakit? Sapagkat ako'y kasama mo, walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. Una, tiniyak ng Diyos ang pagsama sa Kanya. No? Tiniyak ng Diyos. Sabi ng Panginoong Jesus kay Pablo, I am with you. And kaya nang sinabi natin sa Matthew 28:19-20, 18-20, di ba? I am with you always to the end of the age. No? At tunay na ito ang nangyari. At pagsama sa Kanya at pag-iingat kay Pablo. At tunay na ito ang nangyari. Dahil kung babasahin natin ng verse 11-17, ano nangyari sa verse 11-17? Kinuha si Pablo, dinala doon sa hukom, pinagsasabi, ito, ganun pa rin nangyari. Pero nung ginawa ni, sino yun? Pangalan nito? Si Gallio. No? Patungkol yan sa law nyo, kayo na bahala dyan. Diba? Yan yung sinabi niya. Na ano nangyari dito? Nakita natin, no, na iningatan. Naging totoo ang salita. Wala talagang nakagalaw kay Pablo for 18 months. Unlike doon sa mga previous na mga places, no? Walang nakagalaw sa kanya. Tumagal si Pablo at bagaman may mga nagnais na siya ay mapakulong o patayin, hindi ito nagtagumpay. Bagkus ang nangyari na binasa natin ay nagbigay ng kasiguraduhang ang paghahayag ni Pablo ay maaaring ipalaganap sa Korinto. Alam niyo yung nangyari ngayon? Yung sinabi ni Gallio, nasa sa inyo yan, kayo bahala niyan. Actually, that gives way for the gospel na patuloy na mapalaganap sa Korinto. You see? At para sa atin, ito din ay malinaw na sinabi ng Diyos. Again, Matthew 28:20, at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng Panginoon. What Christ said to Paul was also being said to us right now. Bagaman hindi ito nangangahulugang hindi tayo uusigin. Huwag niyong isipin na, hindi kami usigin. Kasama namin ng Diyos. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. No? Hindi ibig sabihin na hindi ka papatayin. Ngunit ang kasiguradahang mangyayari ang kalooban ng Diyos dahil siya'y kasama natin. Yun ang sinasabi dito na I am with you. Kung ano ang layunin ko, mangyayari yun. Hindi sa hindi ka uusigin, hindi sa hindi ka papatayin. But sinabi niya, I am with you, gagawin ko kung anong layunin ko. No? Ngunit, ang gusto ko pong bigyan natin ng pansin ay ang sinabi ng Panginoong Hesus kasunod nun. Anong sinabi niya? Sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. Ito ay mga taong pinili niya na mula pa man sa kawalang hanggan. Kaya po, siguradong may maliligtas. Bakit? Dahil may hinirang ang Diyos. Ang katotohanan ito ay dapat magpalakas sa atin upang hindi matakot, hindi maging tahimik. Hindi ito dapat magdulot sa atin ng pag-iisip, ay may mga tinakda pala ba't pa ako magpapakahirap? Sigurado namang maliligtas sila. Again, ito yung sinabi ko kanina. No, hindi dapat gano'n ang ating maging pag-iisip. Ang katotohanan na may hinirang ang Diyos ay hindi humahadlang sa pag-ebanghelyo. Tandaan niyo yan. Election, predestination, ay hindi humahadlang sa pag-ebanghelyo. Kundi, ito ay nagbibigay katiyakan na tunay na titipunin ni Kristo ang kanyang iglesia. Yun yung assurance mo. Titipunin niya ang kanyang iglesia mula sa sanlibutan sa pamagitan ng pangangaral ng kanyang salita. Ito dapat ay nagbibigay lakas loob sa pag-iebanghelyo.
Dapat yun ang nagiging epekto ng katotohanan na may mga hinirang. It gives you confidence to evangelize. Nagbibigay rin ito ng pagtsatsaga. Bagamat dapat tayo maging masigasig sa pag-ebanghelyo, hindi natin kailangang manipulahin o pilitin ng mga tao na pumasok sa kaharian. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng pagsisisi sa kanyang mga hinirang at siya ang aakay sa kanila tungo sa buhay na walang hanggan. At ito po ang isa sa bagay na dapat nating makita. Kung wala po ang eleksyon ng Diyos, kung wala ang pagpipili, kung wala ang paghihirang ng Diyos, walang sino man ang maliligtas. Tandaan niyo yan. Walang sino mang maliligtas kung walang eleksyon. Naway hindi tayo mahiya sa mabuting balita ng ating Diyos ay nagahari, mahabagin at nalulugod na iligtas sa mga makasalanan. And lastly, sa verse 18 hanggang 22, ano nangyari dyan? Dito nagtapos ang second missionary journey ni Pablo. At kung matatandaan nyo, yung second missionary journey ni Pablo ay malinaw na plano at pagsasagawa ng Diyos. Why? Natandaan nyo yung pagsisimula ng second missionary journey? Gusto pumunta ni Pablo sa Asia. Gusto ni Pablo pumunta sa Bithynia. Pero hindi. Doon siya dumiretso sa Philippi. So the beginning of the second missionary journey is clearly guided by God and malinaw na kumilos ang Diyos sa lahat ng mga nangyari na ito. Pinapakita sa atin ngayon, mga kapatid, na tunay, ito po ay misyon at gawain ng ating Diyos. Dahil ang Diyos ang siyang nagliligtas at ang iglesia ang kanyang kasangkapan. Kaya ang ating pag-ebanghelyo ay pagpapatuloy lamang ng pag-ebanghelyong gawain ng Diyos. Ulitin ko po, ang ating pag-ebanghelyo ay pagpapatuloy lamang ng pag-ebanghelyong gawain ng Diyos. Our mission is God's mission. Ang ganda nung pagkabasa, nung pagkasulat doon sa article na binasa ko. Sabi doon, the church evangelistic labor is just an extension of God's evangelistic work. Yun dapat ang ating pananaw sa pag-ebanghelyo. Kaya po, tiyak itong makokompleto. Sa pagtatapos, ang Diyos ang siyang nagliligtas at ang kanyang iglesia ang kanyang kasangkapan. Kaya dapat naunawaan natin bilang iglesia na ang pag-ebanghelyo ay higit pa sa tungkulin, ito ay gawin ng buhay. Ang hindi pag-ebanghelyo ay hindi pagsunod sa Diyos. Tiyak na may maliligtas dahil may mga hinirang ang Diyos. At ang pag-ebanghelyo ng iglesia ay pagpapatuloy lamang ng pag-ebanghelyong gawain ng Diyos. Iyon yung mga apat na bagay na dapat nating maunawaan. Kaya ikaw, kapatid, huwag kang matakot. Kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Kaya ang tanong at hamon sa atin, nasa isipan mo ba palagi na sa pangaraw-araw na nangyayari sa iyong buhay ay pagkakataon upang mahiyag mo ang ebanghelyo? Ikaw ba ay nababagabag kapag hindi mo inihahayag ang ebanghelyo? Nananalangin ka ba para sa kaligtasan ng mga taong nakapalibot sa iyo? Hinahangad mo ba na mahayag sa kanila ang magandang balita? Mga kapatid, ito po ang salita ng ating Panginoon. Tayo ay sumunod sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita.
at sa pagpapaalala at pagtatama at pagtutuwid sa amin, sa aming hindi pagbibigay ng halaga sa pag-ebanghelyo. Kung kami man po ay nagkaroon ng mahabang pagiging complacent pagdating sa ebanghelyo, salamat sa biyaya mo dahil ngayon ay pinahayag mo ang katotohanan na ito ay parte, even it is the very essence of the truth na kami ay mga niligtas mo. Panalangin ko po, Panginoon, ang biyaya at kalakasan na ipagkaloob mo sa lokal na iglesia dito sa East Community. That together, that individually, we will live as light and salt na inihayag ang ebanghelyo, and as a church, kami magkakaisa upang gawin ito, lalong-lalo na sa kabkaben na kung saan kami ay iyong inilagay. Pati din doon sa Placer, sa Surigao. O Diyos, sa biyaya mo, palakasin mo kami na ito'y aming sundin at magbigay luwalhati sa iyo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.